Huwag mong sayangin ang oras mo. Mga kapatid, mag-isip na tayo ngayon. Ano ang mga ginagawa natin sa buhay natin na sinasayang lang natin ang oras? Is the grace of God sa atin po, kahit na hindi tayo karapat-dapat sa calling ng Panginoon, pero siya po magbibigay ng kalakasan sa atin, no? Pero yung aral, huwag po natin pabayaan. If you are called by God to teach, to preach, you should really devote your time and your heart really to the Word of God. Dahil only the Spirit can make you understand the Word of God, mga kapatid. And of course, the power of the Spirit. Huwag mong sayangin ang oras mo. Mga kapatid, mag-isip na tayo ngayon. Ano ang mga ginagawa natin sa buhay natin na sinasayang lang natin ang oras? Isipin nyo na, sulat nyo na yan, ha? Okay? Ngayon, sabi niya, huwag nyo sayangin ang inyong mga oras. Malapit na ang pagdating ng Panginoon. Nasa pintuan na, ang sabi ng salita ng Diyos. Nasa pintuan na. Okay? Pero sabi doon, huwag sayangin, yung pangalawa, sanayin ninyo ang sarili nyo sa kabanalan. Train. Mga kapatid, ang ginamit na word is train. It's a training. Godliness requires training. And before you train others, we need to train ourselves. Ang training po, mabigat po yan. Papawisan ka dyan, you'll exert a lot of effort, mga kapatid. Pero anong training yan? Para sa kabanalan. Sanayin, pagsasanay sa kabanalan. Pagsasanay natin sa katawan, may mas mabuting maidudulot ang pagsasanay sa kabanalan sa lahat ng bagay, hindi lang sa buhay na ito, kundi maging sa buhay na darating. Okay, so nagbigay po siya ng contrast, no? Yung sabi niya, yung pagsasanay sa physical, yung mahalaga din yun. Sabi niya, may pakinabang, yung pong physical training. Okay? So, kilala po ninyo siguro yung mga tao dyan na talaga pong they are very into the training, di ba? Yan, si Kuya Jeff, lagi pong sa Facebook yan. Lagi niyang pinapakita ang training niya, di ba? Para tuloy na napapaya ako eh. Gusto ko na rin mag-training, no? Pero sabi ng Bible, maganda yan. Magandang pakinabang. Talaga po nakakatulong. Pero, sabi niya, ito maganda, meron pang isang pagsasanay na mas higit kaysa physical. Pagsasanay sa spirito, sabi niya. Spiritual training. At sabi niya, ang pakinabang nito, dalawa. Sa buhay ngayon at sa buhay na darating. Yung physical training sa buhay lang ngayon, which is good. Na inaalaga natin sarili, we are healthy. Hopefully mga kapatid, hindi tayo manghina or magkasakit, di ba? Pero sabi niya, yung spiritual training, promise or it has promise for the present life and the life to come. Again, this is sanctification, mga kapatid. And the beauty of this, mga kapatid, pag tayo nag-training sa godliness, yung image ng Panginoon sa atin, lalo tayo pong nahuhubog. Yung napapansin ng mga tao, yung ating galit ay hindi nanggagaling sa puso na punong-puno ng pag-iimbot o punong-puno ng bitterness, kundi galit na nanggagaling sa katuwiran ng Panginoon. Nagagalit tayo dahil gusto natin na maging mabuti ang mga buhay ng ating mga mahal sa buhay. Nagagalit tayo kapag sila ay namumuhay sa kasalanan at tayo po ay nagkakaroon ng war against, destructive things sa ating pong pamilya, no? Nakikita po ng tao na parang mahaba ang pasensya mo ngayon. You're growing in patience. You are growing in humility. Nagiging humble ka sa Panginoon. You learn how to serve the Lord with gladness. Hindi ka na tumitingin sa mga tao, hindi mo na kinukumpara yung sarili mo. You don't look at others.
You focus on serving the Lord.